Okay mga kaibigan, kawawa pong Diwata, lagi na lamang pong nagagamit. Noong pong kasagsagan mga kaibigan yung kanyang kasikatan, pagka-trending po nung kanyang Diwata Pares Overload, may mga mangilan-ngilang vloggers po na inexploit itong si Diwata, no? Yung Alvin TV ba yun mga kaibigan? Na kung saan pumunta itong si Diwata, nandun lagi siya mga kaibigan. So, as months go by, yung hype po, yung trend ni Diwata, unti-unti na pong nalusaw. Well, ganun naman po kasi talaga yan, ano. Kapag ka nag-trending ka, siguro hindi mo mapapahalagahan na talaga everyone wants to have a piece of you. Gusto lang ng lahat magkaroon ng picture sa iyo. Ang naging resulta, nagiging masungit ka. Dinidisregard mo yung mga fans na naniniwala, sumusuporta sa iyo. Tapos kapag paunti na ng paunti yung hype mo, kasi yung trend, kaya nga trending eh. Parang kanta, di ba? Let's say yung kanta number 1 ngayon, pero hindi habang buhay number 1 yan. Talagang dadating yung panahon na mababawasan na yung hype niya. Hindi na siya magti-trending. And yun po yung nangyari sa kanya kasi, di ba, ang dami ding lumabas na di umano, lumaki daw ulo niya. May nagpapabati ng birthday, sabi nga ni Boss MG, di ba? May nagpapabati ng birthday sa kanya, sabi niya lilipas din yan hanggang sa nawala na nga po nang nawala yung hype ni Diwata. Ngayon mga kaibigan, meron pong naghain ng Certificate of Candidacy as a party list representative po nitong nakaraang mga araw mga kaibigan, vendors party list. Ngayon po si Diwata po ay nandun. Obviously, doon po sa mga representante, 4, ang pinakilala doon, dahil nga nag-trending nga naman, ay si Diwata mga kaibigan. Ngayon, the question is, yung pong party list na yon, kung may mga sumusuporta pa kay Diwata mga kaibigan, of course, they will vote, let's say, yung vendors party list, not because of the other 3, yung first seat, second seat, third seat. They will vote for that party list because they know Diwata. Pero guys, come to think of it, kahit iboto nyo po si Diwata, hindi naman po siya mapapaupo as a representative or congressman. Hindi ho ba? Hindi po siya, 4th seat po siya eh. 'Di ba? If I'm not mistaken, first and second seat lang po yan, depende pa po sa dami ng boto nila. Or baka may third seat pa. Pero hindi po 4th seat mga kaibigan. Yun po yun. So, I don't know kung alam po yun ni Diwata o talagang hindi niya alam yung sistema kasi base sa interview niya, yun po yung lumalabas eh. Yung kasagutan niya, gusto niyang magsilbi. Pero technically, kung 4th seat ka mga kaibigan, malabo sa malabo na mapaupo ka sa kamera. 'Di ba? Dapat po alam ni Diwata yan. Kasi kahit po yata yung mga plataforma niya o yung mga batas na gagawin niya, baka hindi niya po alam yon. Hindi ho ba? Kasi parang kahapon yata o kanina mga kaibigan, may lumabas mong video na, 'di ba? Nakakatawa nga pumunta siya sa Manila Bay. Tapos nagpulot-pulot siya ng mga basura doon, di kung todo forma pa siya doon. 'Di ba? That's very naman yun. Very pathetic move naman yun. But anyway, diskarte niya mga kaibigan. Pero alam nyo guys, medyo nakakaawa po yung innocence ni Diwata. Kasi hindi niya po alam eh. Hindi ho ba? Maliwanag pa po sa sikat ng araw na si Diwata mga kaibigan ay nagagamit po kung sino man po yung, with all due respect po, kung sino man po kayo dyan sa party list po na yan, na gumagamit po ng mga natitira pang hype or fame ni Diwata para po dyan sa inyong party list, tapos hindi nyo naman pala siya bibigyan ng upuan. Well, technically, mas maganda na yon kasi I don't think he's ready. I don't think Diwata is ready for a position sa Kongreso, mga kaibigan. Hindi niya pa alam kung gaano kalalim yung pinapasok niya. Hindi porket sumikat ka, nagkaroon ka ng fame, dapat ka nang maupo dyan, mga kaibigan. Hindi po ito laro. Hindi po laro ang pagpasok sa politika kasi kung hindi niyo po yan alam mga kaibigan, mapapariwara niyo lamang po yung inyong mga, let's say nasa local kayo, yung mga nasasakupan ninyo. 'Di ba? Kailangan po ng marubdob na pag-aaral din para ikaw ay maging isang ganap na mambabatas. 'Di ba? Yung ano bang mga batas na alam mo? 'Di ba? Kapag may mga simpleng violation ba, alam mo ba kung anong, let's say, anong batas na binalga? 'Di ba? Kung vendors party list ka, alam niyo po ba yung mga batas na nagpoprotekta para sa mga
merchant or sa mga nagtitinda, nagninegosyo sa ating bansa. Yung taripang binabayad, alam niyo po ba yun? Yung mga vendors, sidewalk vendors po ba, sila po ba ay talagang legal na nakapagbabayad ng buwis sa pamahalaan, o some of them are actually not paying taxes, sabi nga ni Boss MJ, mga kaibigan. So, medyo nakakalungkot na parang hindi alam ni Diwata, mga kaibigan, na he is just being used. Hindi po siya kahit manalo yung party list nila, hindi po siya mauupo. Yun lamang po. Ako po si Silver Voice TV. Ano po sa tingin nyo ang nangyari po dito sa pagtakbo ni Diwata? Ano po masasabi nyo sa mga tao na nasa likod ng kanyang pagtakbo? Peace.